Napakasama mo. Itinuring ko kayong tunay na ama. Paano niyo nagawa sa akin to? Kapag nakatakas ako rito, umanda ka. Isusumbong kita kay Lola. Magsusumbong ka? Tatakas ka? Subukan mo lamang na tumakas dahil hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang bungo mo. Hindi ka na makakabalik pa sa pinakamamahal mong lola dahil mula ngayon akin ka na. Pag-aari na kita, Grace. Naintindihan mo? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko para maintindihan mo. Hindi mo man ako naririnig pero sana malinaw sa'yo kung anong mangyayari kapag sinuway mo ako. Isa na rin ako mambabarang. Mas malakas at mas mabagsik dahil sa pagkamuhi ko sa'yo. Lasapin mo ang aking paghihiganti. Dahil kahit ano pang gawin mo, wala ako ni katiting na awang nararamdaman para sa'yo. Wala akong ibang gusto kundi ang mamatay ka. Halimaw ka! Anong gagawin mo sa amin? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, sisiguruhin ko na ito na ang huli natin pagkikita dahil tatapusin na kita. Sana may makakita at dumulong sa akin. Gusto ko pang mabuhay. Hindi ako pwede mamatay. Hindi ako makakapayag na mamamatay ako ng talunan. Babalikan ko kayo. Ang sakit. Taon 2001. Siquijor, bandang 12:00 ng gabi, matapos hipan ni Lola Franz ang mga kandila pagkatapos niya maisagawa ang kanyang ritual, agad niyang ibinalot sa tela ang isang aklat na may katamtamang laki at ipinatong niya yon sa kanyang altar. Ngumisi pa yun habang pinagmamasdan ang muka ng kanyang biktima na nakatusok sa katawan ng kanyang manika gamit ang isang may katamtamang laki ng kalawanging karayom. Sumilip siya sa bintana bago niya yun isinara. Napakaganda ng buwan at ng mga bituin. Ganyan din sana kaganda ang buhay dito sa lupa kung wala lamang masasamang loob na patuloy na namemerwisyo ng buhay ng may buhay. Hanggat may taong abusado, hindi ako titigil na maging tulay upang makamit ang hustisya. Tumungo yun sa kanyang silid at napakunot noo nang marinig ang boses ng kanyang anak na si Leia sa kwarto nito na tila ba nayayamot na naman sa kinakasama na si Paul. Paano ko gugustuhin magkaanak sa'yo? Ay hanggang ngayon hindi ka man lamang nagpupursige. Kontento ka na ba talaga sa mga ginagawa mo? Magtatrabaho ka kung kailan mo lang gusto. Tapos kapag may pera ka na, uunahin mo pa ang bisyo mo. Paano tayo makakaipon yan? Hanggang kailan tayo makikitira sa nanay ko, ha? Ang init na naman ang ulo mo. Ayaw mo ba nun? May kasama dito si nanay. Tapos nakakatipid pa tayo. Sige nga, kakayanin ba natin kung aalis tayo dito? Ano, mangungupahan tayo? Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga. Dahil tamad ka at walang plano para sa atin. At sakit mo naman magsalita. Tumigil ka na nga. Matulog na tayo. Kakaiya kay nanay at sa mga kapitbahay. Di ka ba napapagod? Hindi ako mapapagod sa kakabunganga hanggat hindi ka nagtitino. Umusog ka nga doon. Amoy alak at sigarilyo ka na naman. Masyado ka naman masungit, mahal. Huwag ka na nagagalit. Sorry na. Ano ba? Huwag mo nga ako hawakan at huwag mo akong daan-daanin sa mga paganyan-ganyan mo. Tigas ng mukha mo. Ano? Umusog ka doon. Bilis. Usog pa. Bahala ka nga dyan. Napailing na lamang si Lola Franz nung mga sandaling yon. Sa loob ng ilang taon na pagsasama ng dalawa ay hindi na bago ang ganoong eksena. Hindi naman siya nakikialam sa pag-aaway ng dalawa, lalo na't nasa wasto ng edad ang mga yon. Isa pa, mula nang mamatay ang ama ni Leia ay nagkaroon na rin ng lamat ang kanilang relasyon. Pinatay kasi ang asawa ni Lola Franz sa dating lugar kung saan sila nakatira. Halimaw ka! Pinatay mo ang asawa ko! Lumabas ka dyan, mambabarang! Kung hindi, papatayin ko ang asawa mo! Bitawan mo ako! Nestor, may dahilan kung bakit binarang niya ang asawa mo.
Kung alam mo lamang kung gaano kanya katagal pinagtataksilan, mismo ang asawa ng kabit niya nagpabarang sa kanya. Hindi totoo yan. Gumagawa lamang kayo ng storya para takasan ang kasamaan ng asawa mo. Hindi na kayo naawa. Hindi niyo lang siya pinatay. Sinira niyo pa magandang pagsasama namin mag-asawa. Makahayop. Hindi ko kayo mapapatawad. Napabuntong hininga na lamang si Lola Franz sabay humiga at bahagyang pinahid ang kanyang luha habang naaalala kung paano tinaga ng lalaki ang kanyang asawa sa leeg at iba't ibang parte ng katawan. Habang sila ay nagtatago sa isang malaking punong kahoy, di kalayuan sa kanilang bahay. Hindi niya na nakaya pampigilan ang kanyang sarili dahil sa kanyang nakita. Matapos niyang paulit-ulit na pinagbilinan ang noon ay dalaginding pa lamang na si Leia na wag aalis sa pinagtataguan, ay matapang nung hinarap si Nestor na nanlilisik pa rin ang mga mata. Anong laban ng pagiging mambabarang mo sa itak na to? Masakit ba? Ha? Masakit ba na makitang nalalagutan ng hininga ang asawa mo't naliligo sa sarili niyang dugo? Galit na galit habang pumapatak ang mga luha at nanginginig ang mga kamay. Sabay dinuro si Nestor habang umuusal ng mga kahindik-hindik na salita. Ilang sandali lamang ay namilipit ang braso noon, sabay nabitawan ang hawak niyang itak. Pakinig ang pagtunog ng mga buto na animoy nadudurog. Kasabay ng malakas na hiyaw ni Nestor dahil sa labis na sakit, ay ang pagtulo ng dugo sa mga mata at pangingisay hanggang sa bawian yon ng buhay. Nang marinig niya ang mga sigaw ng mga taong nababatid niyang nakakaalam sa kanyang sikreto, ay tumakbo yon papaalis at binalikan ang kanyang anak na si Leia sa pinagtataguan nito. Sinuong nila ang masukal na gubat upang takasan ang nagbabadyang kapahamakan noong mga oras na yun. Hindi na nakalimutan pa ni Leia ang pangyayaring yun, at maging sa kanyang mga mata ay masamang tao at mamamatay rin ang kanyang ina, at siya ring dahilan kung bakit namatay ang kanyang pinakamamahal na ama. Napahawak si Lola Franz sa kanyang dibdib na animoy naninikip dahil sa pagpigil sa kanyang paghikbi. Mula nang iwanan mo ko, hindi lamang ikaw ang nawala. Nawalan din ako ng anak. Hindi ko alam kung darating pa ang araw na tuluyan niya akong mapapatawad sa pagkawala mo. Kung magbabago pa ba ang tingin niya sa akin? Siguro, kaya siya punong-puno ng galit at kawalan ng pag-unawa ay dahil sa galit na kinikimkim niya ng matagal. Hindi niya man sabihin ay ramdam ko kung gaano kalaki ang kanyang paghinagpis sa akin. Sa kabilang banda, nagising naman ang batang si Grace dahil sa malakas na kalampag ng pinto ng kanilang bahay. Wala yung nagawa kundi ang umiyak na lamang. Nanay! Nanay! Kanina ko pa po kayo hinihintay. Nagugutom na po ako. Kaninang tanghali pa po ako hindi kumakain. Tapos? Bakit hindi ka dumiskarte ng makakain mo? Alam mo, wala ka talagang silbi. Salot ka sa buhay ko. Nagugutom ka? Halika, tuturuan kitang kumain ng walang kanin. Yan! Kinaladkad noon papuntang kusina ang bata at kinuha ang isang kaldero na may kakarampot na lamang kanin na noon ay panis na. Isinubsob doon ng paulit-ulit ang muka ng bata na hindi na mapigilan ang pagmamakaawa. Tama na po, nanay. Tama na po. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko para buhayin ka. Pagod na ako umasa na babalikan pa tayo ng walang hiya at manloloko mong ama. Sana hindi na lamang kita pinanganak. Huwag kang susunod sa kwarto ko. Diyan ka lang. Simutin mo yung kaldero kung gusto mong kumain. Hawak-hawak ng bata ang kaldero at patuloy sa paghagulhol. Bakit lagi na lang ako sinasaktan ni nanay? Bakit lagi na lang siyang galit sa akin?
Masama ba ako? Hindi niya ba talaga ako mahal? Bakit ayaw niya sa akin? Kumuha na lamang siya ng baso at uminom ng tubig. Ramdam niya pa rin ang pagkalam ng kanyang sikmura. Pumwesto ang bata sa isang pahabang upuan hanggang sa hindi niya na namalayan na siya ay nakatulog na pala. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ang bata na maramdaman niya ang malamig na tubig na biglang ibinuhos sa kanyang katawan. Sinipa ng malakas ng kanyang ina ang pahabang upuan na hinigaan niya, dahilan para matumba at bumagsak yon sa simento. Tumama ang kanyang ulo doon. Bahagyang nandilim ang kanyang paningin at may narinig siyang kakaiba at masakit na tunog sa kanyang tainga, hanggang sa tuluyan na siyang hindi makarinig nung mga sandaling yun. Nararamdaman niya na lamang ang dampi ng pamalo at kitang-kita pa rin niya ang galit sa muka ng kanyang ina. Kahit hindi niya na marinig kung ano ang mga sinasabi noon, maging ang sarili niyang boses at hiyaw sa bawat hampas na nagmumula sa kanyang ina hanggang sa mawalan na siya ng malay. Natauhan na lamang ang nanay ni Grace nang mapansin niyang mapula na at hindi na kumikilos ang kanyang anak. Natataranta yun sa pag-aakalang napatay niya ang kanyang sariling anak. Nagpalingon-lingon siya hanggang sa makita ang isang malaking sako at isinilid doon ang batang si Grace. Isinakay niya sa isang kariton at nang makita ang isang nakatigil na truck na may lamang mga gulay, binuhat at ikinarga niya doon ang kaawa-awang katawan ng bata. Bandang 8:00 ng umaga, nagising na lamang si Grace dahil sa init na tumatama sa kanyang kinalalagyan. Pinilit niyang makawala sa sako kahit pa hindi siya makakilos na maayos dahil sa mabilis na pag-andar ng truck. Nang makalabas sa sako ay dahan-dahan siyang umupo at tiningnan ang napakaraming sako na karga ng truck. Binuksan niya ang isa sa mga yon at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga hinog na saging. Wow! Ang dami! Ang sarap nito! Ang sarap! Teka, paano ako napunta dito? Saan pupunta to? Bakit parang wala akong marinig? Sumigaw yon para tawagin ang kanyang nanay, pero wala pa rin siyang marinig na boses. Tumulong muli ang kanyang luha at inalala ang pagmamaltrato sa kanya ng kanyang ina. Nang tumigil ang truck sa may palengke, ay gulat naman ang mga kargador nang makita ang bata na noon ay nakatulog muli at may hawak pang isang piling na hinog na saging. Hoy bata, gising! Anong ginagawa mo dyan, ha? Pambira, inupakan mo pa mga saging. Ay naku naman, oo. Nang magising si Grace, ay nagulat naman siya nang mabasa sa mukha ng lalaki na galit yon. Bumaba ka dyan! Bilis! Pasaway kang bata ka! Hindi ko po kayo marinig. Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag po kayo magalit. Sorry po. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo po ako sasaktan. Aray ko! Dintik na bata yun ah! Hoy! Bumalik ka rito! Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating sa tapat ng isang simbahan. Papa Jesus, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon. Ayaw po sa akin ni nanay, kaya po siguro isinakay niya ako sa truck para hindi niya na ako makita. Hindi ko po alam kung paano na po ako ngayon. Mahal ko naman po siya, kaya lang po ayaw niya sa akin. Napalingon naman si Lola Franz sa bata habang inaayos sa kanyang maliit na mesa ang mga panindang halamang gamot. Nakaramdam siya ng awa nang makitang umiiyak at marami yung pasa sa katawan. Hindi siya nagdalawang isip na tawagin ng bata, ngunit parang wala yung naririnig.
Tumayo siya at nilapitan si Grace. Iha, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Nasaan ang mga magulang mo? Nginitian niya yun at pinahid ang luha gamit ang kanyang dalang panyo. Hindi ko po kayo marinig, Lola. Pwede niyo po ba akong ampunin? Wala na po akong mapuntahan. Sige na po, please. Magtatrabaho po ako. Tulungan niyo lamang po ako. Jesus Mariosep na bata ito. Wala na ba talaga itong magulang? Babae pa naman. Kung nawawala siya, siguro naman ay babalikan siya dito ng kanyang mga magulang. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan at maraming loko-loko dito. Kawawang bata. Paano ito? Hindi niya raw ako marinig. Paano ko siya kakausapin? Alam ko na. Siguro naman ay marunong siya magsulat. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Grace at pinaupo sa kanyang pwesto. Kinuha ang kanyang notebook at ballpen upang makausap ang bata. Mabuti na lamang maalam magbasa yun dahil nag-aaral naman siya at magaling sa klase kahit napapabayaan ng kanyang ina. Isinusulat na lamang ni Lola ang kanyang gustong sabihin at itanong sa bata. Matapos ilahad ang pinagdaanan sa kanyang ina, ay hindi mapigilan ni Lola Franz na maluha at makaramdam ng labis na awa para kay Grace. Isinama niya yun pauwi at nagpasyang kupkupin na lamang para may kasama siya sa pagtitinda at sa bahay dahil madalas naman siyang mag-isa kapag nasa trabaho si Leia at ang asawa noon. Dahil araw ng linggo ay walang pasok si Leia sa trabaho, nadatnan siya ni na Lola Franz at Grace na nagluluto ng tanghalian. Nariyan na pala kayo. Sinong batang yan? Nawawala. Dito na muna siya at delikado kung hahayaan ko siya magpalaboy-laboy. Napakagandang bata pa naman. Huwag niyo hong sabihin na sa edad niyong yan ay may plano pa kayo mag-ampon at nagdagdag pa kayo ng palamunin sa bahay na ito. Tsaka, paano kung anak ng masamang loob yan at ikapahamak pa natin? Leia, kailangan niya ng tulong. Mas masama kung wala tayong gagawin para sa kanya. Sus, sana nagawa niyo rin ho yan kay tatay noon. Bahala nga kayo. Sana lang ay hindi niyo pagsisihan na kinupkup niyo ang batang yan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Huwag mo na lamang siyang poproblemahin. Agad naman na dinala ni Lola sa kanyang kwarto ang bata at hinanapan ng damit na maaaring pamalit noon. Pinaliguan niya pa yun pagkatapos ay ginamot ang mga sugat at napakaraming pasa. Sa lagay niyang yan, mukhang sinasaktan siya ng mga magulang niya. Itsura pa lamang ng bata ay hindi ka man lang ba natatakot? Sarili niyang anak na gawa niyang saktan? Kayo pa kaya? Lola, sorry po. Galit po yata si ate. Umiling lamang ang matanda at hinawakan siya sa muka. Huwag kang matakot. Mabait ang ate Leia mo at hindi kita pababayaan. Hindi man narinig ni Grace ang sinabi ng matanda ay nabasa niya ang buka ng bibig noon. Mahigpit na napayakap ang bata kay Lola Franz at lumapit din yon kay Leia. Yumakap ang bata sa kanyang tagiliran at tinitigan siya nito sa muka. Maganda ka po, Ate Leia. Kamukha niyo po si Lola. Tumangutango na lamang yun at bahagyang ngumiti, sabay talikod at umirap. Wag na wag kang magiging pasaway sa bahay na to, kung hindi tatamaan ka sa akin. Sa paglipas ng mga araw, nasanay na rin si Leia at natanggap niya na si Grace, bagay na ikinatuwa naman ni Lola Franz. Hindi nagtagal, binibilhan na rin siya ng gamit ni Leia at Nestor. Itinuring na nila na parang sariling anak ang bata. Pinatingnan din nila yun sa doktor at sinabing head trauma ang dahilan kung bakit nawalan yon ng pandinig. Si Grace ang naging tulay upang muling mapalapit si Leia sa kanyang ina. Alam niyo, Nay, buti na lang dumating si Grace sa bahay na to. Kahit papano naranasan kong maging ina.
Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ako nagkakaanak. Kasi bibigyan pala ako ng Diyos ng ibang paraan para maging isang ina. Nahanap ko na rin ho ang nanay niya at bukal po sa loob niya na ipampu na lamang sa akin ang kanyang anak. May asawa at nagdadalang tao na rin at mukhang wala siyang kaamor-amor kay Grace. Ay, ni hindi niya man lamang kinukumusta. May mga ganun pala talagang magulang. Sinabi mo pa. Kung tutuusin, ang swerte nga nila kasi nabiyayaan sila ng anak Samantalang tayo, ilang taon na nating sinusubukan pero wala Buti na lang talaga at dumating sa atin si Grace. Nagpapasalamat talaga ako dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ka pa rin sisipagin magtrabaho. Ay, oo na. Sino naman ang hindi sisipagin kapag ganyang kabait, kaganda at katalino ang anak mo? Yan ang hindi nakita ng kanyang ina. Kaya naman, mahal na mahal ko ang batang yan. Poprotektahan ko siya kahit paanong mangyari. Hindi ko nahahayaan pang maranasan niya ang hirap na pinagdaanan niya sa puder ng kanyang tunay na magulang. Makalipas ang 10 taon, nabuhay na puno ng pagmamahal at pag-aaruga si Grace mula sa kanyang bagong pamilya. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Isang gabi, matapos gawin ang kanyang mga aralin ay tumungo yon sa isang silid kung saan naroon ang kanyang Lola Franz. Lola, gabi na ho. Bakit nandito pa rin kayo? Akala ko ho ba ititigil nyo ng pambabarang? Siguro po hindi magiging madali pero kaya nyo po yan. Wala pong imposible kung pipiliin natin gawin kung anong mas makabubuti at ano ang tama. Hindi pa po huli ang lahat, Lola. Para manumbalik tayo sa kalooban ng Diyos. Tutulungan ka po niyang magbago. Nililigpit ko lang naman tong ibang mga gamit ko rito. Tumigil naman ako at nangako sa kanya na magbabagong buhay na ako. Kaya itong aklat na ito, tuluyan ko nang itatago sa loob ng kahon. May mga pagkakataon lang na, ewan ko ba, parang may kung anong nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ito, na hindi pa ako tuluyang kumawala sa itim na kapangyarihan. Ay siya, itatago ko muna mga ito. Nang makita ni Grace na nagliligpit na ang kanyang Lola Franz, ay tumulong na rin yun. Habang nagsasalita ang kanyang lola ay nababasa niya ang halong lungkot at tuwa sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumungo na sila sa kanilang silid-tulugan. Samantala, mahimbing naman na natutulog na ang mag-asawang sina Leia at Paul dahil sa pagod sa kanilang maghapon na pagtatrabaho. Good night, Lola. Maaga pa po ang pasok ko bukas. I love you, Lola. I love you too, apo ko. Sige na, matulog ka na. Marahang ngumiti si Lola Franz habang pinagmamasdan ang nakahiga at agad na ring nakatulog na dalaga. Bakas sa mukha noon ang tuwa, malayo na sa Grace na una niyang nakita sa simbahan na puno ng takot at lungkot. Nung nasa unang taon na si Grace sa kolehiyo ay tinamaan ng malubhang sakit si Leia. Biglang bumagsak ang katawan noon at dinudugo. Napag-alaman nila na mayroon yung mayoma at kailangan na ng agarang operasyon. Nagpasyang tumigil na lang muna sa pag-aaral ang dalaga upang maalagaan ang kanyang ina at kailangan din nilang unahin ang pagpapagamot kay Leia. Matagumpay naman ang operasyon, ngunit nagkanda patong-patong na rin ang kanilang utang dahil kailangang sumailalim ni Leia sa chemotherapy. Yun na lamang kasi ang tanging paraan upang mapigilan ang pagkalat ng kanser sa kanyang katawan. Isang araw, habang sinusuklayan ni Grace ang kanyang nanay Leia, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa napakaraming buhok na nalagas. Kitang-kita na ang anit noon. Mama, sandali lang ho. Kukunin ko lang ho yung palanggana. Heto na, apo. Ay, Diyos ko, alam kong makasalanan ako at walang karapatang humiling sa iyo ng kahit na ano.
Ako na lamang ang pahirapan niyo. Huwag na lamang ang anak ko. Kasalanan mo to, Nay. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari sa akin? Ako ang nagbabayad sa mga kasalanan mo noon. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hirap na. Anak, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam ng Diyos kung gaano ako nagsisisi sa mga pagkakasala ko. Sa tingin mo ba, hindi ako nasasaktan na makita ka sa ganyang kalagayan? Kung maaari ko lamang ako ng sakit, ay ginawa ko na. Anong silbi ng kapangyarihan niyo? Hindi niyo nga kayang pagalingin ang sakit ko. Dahil ang alam niyo lamang ay ang pumatay. Kayo ang dahilan kung bakit namatay si tatay noon. Ngayon ako naman. Ang lahat ng to ay kasalanan ninyo. Ano po ba nangyayari? Nag-aaway po ba kayo? Lumabas na lamang si Lola Franz sa silid na yun at tumungo sa kanyang kwarto. Napahugulhol na lamang ang matanda. Akala ko, napatawad niya na ako. Ano bang kailangan kong gawin para lamang ako'y mapatawad niya? Samantala, Nay, alam ko ho na nahihirapan kayo, pero kailangan niyo ho maging matapang. Magdasal lang ho tayo ng magdasal. Yun lang po ang tanging paraan upang gumaling kayo at mabigyan kayo ng lakas ng loob. Wala kang alam. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon, Grace. Kung anong pinagdaraanan ko, kaya ganyan na lamang sa'yo kadaling magsalita. Hindi madaling pagbayaran ng karma na dapat siya mismo magbayad at hindi ako. tiningnan na lamang ni Grace ang galit na mukha ni Leah. Napabuntong hininga ang dalaga na naguguluhan sa nangyayari. Maya-maya naman ay dumating na si Paul. Kumusta nanay mo? Kumusta maganda kong anak, ha? Napagod ka ba sa pag-aalaga sa nanay mo? Di huwag niyo na lamang akong alagaan. Hayaan niyo na lang akong mamatay at mangisay dito para matapos ng problema mo. Ayan ka na naman eh. Mahal, hindi naman namin iniisip yan. Alam mo naman na lahat kami, isa lang ang gusto. Ang gumaling ka. Huwag mong alalahanin ang utang. Mababayaran ko rin naman yun eh. Gagawan ko ng paraan, ha? Ay. Makalipas ang ilan pang buwan, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Leah hanggang sa binawian na yon ng buhay. Kalaunan natanggap na rin nila, lalo na't saksi sila sa mga gabing hindi na yun makatulog dahil sa iniindang sakit. Panghihina at tuluyang panunuyo ng balat, gayon din ang pagkakalbo at maging ang mga kilay noon ay nalagas na rin. Sa pagkawala ni Leah, naiwan hindi lamang ang sakit at pangungulila ng kanyang pamilya, kundi ang malaking pagkakautang ni Paul. Wala nang matakbuhan si Paul, kundi ang kaibigan niya na si Dominic. Pasensya na, pre. Wala talaga akong ganyang kalaking pera na may papautang sa iyo eh. Sapat lang ang sahod ko para sa pamilya ko sa probinsya. Eto, 5,000. Tulong ko na lang yan sa iyo. Baka pwede mong pakiusapan yun na bayaran mo na lamang ng paunti-unti. Ay, mahirap pa namang kausap si Rocco. Halangang kaluluwa nun at alam mo naman kung anong klaseng kabuhayan ang meron yun. Ay, kaya ibang takbo ng utak eh. Mag-iingat ka dahil kapag nagkataon, baka pati yung anak-anakan mo at ang biyanan mo ay madamay. Sana nga madaan ko sa pakiusap, pare. Bahala na. Salamat dito, pare, ha. Naglakas ng loob na lumapit at makiusap si Paul kay Rocco, isang lider ng sindikato na sangkot sa pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot at pagpapautang na may patong na malaking halaga. Madali lang naman akong kausap, pare. Pwede namang talaga kitang pagbigyan dyan sa gusto mo eh. Pero gaano naman ako nakakasiguro na mapagkakatiwalaan kita at hindi mo ako ilalaglag? Boss, hindi kayo magsisisi.
Kung kinakailangan ay habang buhay ko na kayong pagsilbihan at magtrabaho sa inyo, gagawin ko. Sige, total mukha namang maaasahan ka talaga. Pero wag na wag kang papalpak kung ayaw mong sumunod sa hukay ng asawa mo. Isa pa, meron akong paraan para malaman kung gaano kakapursigido at katapat sa samahan. Hoy, ano pa hinihintay nyo? Sukatin yung tibay at katapatan nito. Bandang 10:00 na ng gabi nang makauwi si Paul, iika-ika at basag ang muka, nag-aalala namang nilapitan yon ng kanyang anak-anakan na si Grace. Tay, ano po nangyari sa inyo? Sino po may gawa nito? Ngumiti lamang yun sa dalaga at umupo sa sofa. Tulog na rin ng mga oras na yon si Lola Franz na noon ay medyo masama rin ang pakiramdam. Tay, nakipag-away po ba kayo? Huwag niyo na po yung uulitin, ha? Tingnan niyo tuloy ang dami niyong sugat. Sandali lang po, gagamutin ko po ang mga sugat niyo. Sinundan ng tingin ni Paul ang dalaga na may kinukuha sa isang kabinet. Napalunuklaway siya at biglang nakaramdam ng init habang nakatitig sa magandang hubog ng katawan ni Grace, na noon ay nakasuot na ng manipis na damit pantulog. Lalo lamang kumalabog ang kanyang dibdib at bahagyang di naramdaman ang kirot ng mga sugat habang nililinisan noon ang kanyang muka. Kitang-kita niya ang maamong muka ng dalaga, lalo na ang kumikinang noong mga mata. Napakaganda talaga. Ay, bakit ba ganito nararamdaman ko? Hindi pwede to. Siguro namimiss ko lang si Leia. Hindi tama to. Lumipas ang mga araw. Bumalik si Lola Franz at si Grace sa pagtitinda sa may simbahan ng mga halamang gamot at kung minsan ay nagtitinda rin sila ng kakanin. Nag-iipon ang dalawa ng pera para makabalik ulit si Grace sa pag-aaral. Samantala, bihira lamang umuwi si Paul sa bahay dahil sa bago niyang trabaho. Lingid sa kaalaman ng maglola ang uri ng trabaho na pinasok ni Paul. Sa loob ng mahigit 1 taon na pagtatrabaho niya sa samahan ay hindi lamang siya nakabayad, natuto rin siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Mas lalong nalulong sa alak at sigarilyo ang lalaki. Madalas din nakatambay yun sa mga bar, nagkakatuwaan kasama ang kanyang boss at mga kasamahan. Isang gabi, 12:00 na nang makauwi si Paul sa bahay ng kanyang biyanan. Naririnig niya ang sunod-sunod na pag-ubo noon. Sumilip siya at ang pumukaw ng kanyang pansin ay ang bahagyang nakaangat na damit ng dalaga. Kaya naman kitang-kita ang bandang tiyan noon. Napailing-iling na lamang ang lalaki bago pumasok sa kanyang kwarto. Umupo muna yon at hindi mapakali. Wala naman sigurong masama kung sakaling susubukan ko. Tsaka, hindi ko naman talaga siya kadugo. Kesa naman, pakinabangan pa siya ng iba mas makakabuti kung ako na lang ang makikinabang sa kanya. Kaya lang, paano ko naman gagawin yun kung laging nakabantay ang nanay sa kanya? Ay, buisit. Makaligo na nga lang. Kinuha nun ang kanyang tuwalya at tumungo sa banyo. Hindi na nun isinara ang pinto, lalo na't kampante naman siya na walang papasok. Nang mga oras na yun, ay bigla namang nagising si Grace dahil siya ay naiihi. Bahagya pang nakapikit, humihikab habang naglalakad patungo sa banyo, sabay itinulak ang pinto. Laking gulat niya nang makita ang hubot-hubad na si Paul. Sisigaw sana yon ng malakas nang biglang tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig, sabay hinila at ikinulong sa kanyang bisig. Hinigpitan ni Paul ang pagkakahawak sa braso ng dalaga at itinulak yun sa pader ng banyo, sabay sinakal ng malakas. Matagal ko nang inaasam-asam ang pagkakataong to. Sa wakas, matitikman na rin kita, Grace. Tatay, bitiwan niyo ako! Abat, pumapalag ka pa talaga, ha? Wala kang karapatang tanggihan ako!
3 sunod-sunod na malalakas na suntok sa sikmura, dahilan para mawalan ng malay ang dalaga. Nagmamadaling nagbihis si Paul at karga-karga si Grace na isinakay sa isang lumang kotse na pagmamay-ari ng kanyang amo na si Rocco. Dinala niya yon sa isang bahay malapit sa lugar kung saan sila madalas nagtitipon-tipon ng kanyang mga kasamahan. Inuupahan niya yon at doon siya madalas na umuuwi mula na magtrabaho siya kay Rocco. Doon din kasi nakatago ang ilang mga mahalagang gamit at iba pang may kinalaman sa kanilang iligal na gawain. Itinali niya ang kamay at paa ng dalaga pagkatapos ay binusalan ang bibig noon upang masiguro na hindi makakatakas. Doon ay malaya niyang pinagsamantalahan ang inosenteng dalaga na pilit mang nagpupumiglas ay wala namang magawa para iligtas ang kanyang sarili dahil sa wala siyang sapat na lakas na labanan ang kanyang kinikilalang ama. Napakasama mo! Itinuring ko kayong tunay na ama. Paano niyo nagawa sa akin to? Kapag nakatakas ako rito, humanda ka. Isusumbong kita kay Lola. Magsusumbong ka? Tatakas ka? Subukan mo lamang na tumakas dahil hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang bungo mo. Hindi ka na makakabalik pa sa pinakamamahal mong lola dahil mula ngayon akin ka na. Pag-aari na kita, Grace. Naintindihan mo? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko para maintindihan mo. Hindi mo man ako naririnig pero sana malinaw sa'yo kung anong mangyayari kapag sinuway mo ako. Nanginginig ang buong katawan ni Grace habang nakatingin sa baril na nakatutok sa kanyang ulo at ibinaba pa yun sa kanyang leeg habang nakangisi si Paul na tila ba punong-puno ng pagnanasa sa dalaga. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kailangan ko pa mag-alis dito. Lola, tulungan mo ako. Samantala, napabangon si Lola Franz dahil sa isang masamang panaginip. Hindi niya maintindihan pero narinig niya ang boses ni Grace na tila ba humihingi ng tulong. Napalingon yon sa katring higaan nito ngunit wala doon ang dalaga. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Grace, apo? Hinanap niya yon hanggang sa labas ng bahay, ngunit hindi niya nakita, kaya naman ramdam niya ang takot at nasisiguro niya na may nangyayaring masama sa kanyang apo. Saan kaya pumunta ang apo ko? Sigurado ba kayo na hindi niyo nakita? Hindi po talaga, Lola. Pero kagabi may nakita ho akong pumaradang sasakyan sa tapat ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko hong bumaba ng sasakyan si Paul. Hindi po kaya sumama si Grace sa tatay niya? Posible pero hindi aalis siya nang hindi nagpapaalam. Ay, ano bang gagawin ko? Diyos ko, huwag niyo hong pababayaan ang apo ko. Lola, huwag niyo sana mamasamain pero usap-usapan na rin ho dito sa atin na miyembro na rin daw po si Paul ng isang sindikato na nagpapautang at naniningil ng sobra-sobra sa palengke. Hindi natin alam kung ano pang ibang kalokohan ang ginagawa nila. Habang nag-uusap ay bigla namang dumating si Paul sakay ng kanyang kotse at may dala-dala yung groceries at prutas. Nay, bakit nandito ho kayo sa labas? May problema ho ba? Lola, mauna na ho kami sa inyo. Marami pa ho kasi kaming gagawin. Oh, saan ka galing, Paul? Sa trabaho. Si Grace, nasaan ho ang mabait at napakaganda kong anak? Nawawala siya. Paggising ko ay wala na siya dito. Hindi mo ba alam kung nasaan siya? Nay naman, kayo magkasama kaya malay ko naman po kung saan pumunta yung batang yun. Ay, ito na nga bang sinasabi ko eh. Matapos natin siyang palakihin, iiwan din tayo sa huli. Baka lumayas na at bumalik na sa kanyang ina. Sa tingin mo ba, magagawa yun ni Grace? Iiwan niya na lang ako ng basta-basta. Wala hong imposible. Hindi naman ho natin hawak ang isip niya. Pero, wag ho kayong mag-alala. Susubukan ko pa rin po siyang hanapin. Siguruhin mong makakabalik ng ligtas dito ang apo ko. Umalis din agad ang lalaki
matapos nila mag-usap ni Lola Franz at sinundan yon ng tingin ng matanda. Nagsisinungaling siya. Nababasa ko sa kilos at mga mata niya ang kasinungalingan. Kapag napatunayan ko na may kinalaman ka sa pagkawala ng apo ko, hindi kita mapapatawad. Patawarin ako ng Diyos, ngunit hindi ako magdadalawang isip na patayin ka sa paraang alam ko. Huwag ka mag-alala, Apo. Ililigtas ka ni Lola. Magkikita ulit tayong dalawa. Nang gabi ring yun, muling binuksan ni Lola Franz ang isang silid na matagal niya nang isinara. Bitbit niya ang damit at larawan ni Paul at ni Grace. Kinuha niyang muli ang mga gamit sa pambabarang na matagal niya nang itinago. Sa ngalan ng itim na kapangyarihan at sa muling pagyakap ko rito, nais kong malaman ang katotohanan upang makabalik sa akin ang pinakamamahal kong apo. Magbabayad ang dapat magbayad. Buhay sa buhay, hindi dapat kawaan ng sino mang mananakit at pagsasamantalahan ang kanyang kahinaan. Isinagawa ni Lola Franz ang isang ritual upang makapasok sa katauhan ni Grace at matuntun ang kinaroroonan nito. Yun lang din ang tanging paraan para mailigtas niya ang kanyang apo. Ilang sandali pa, nakita niyang pumasok ang isang pamilyar na muka sa isang madilim na silid. Yan, kumain ka na may lakas ka. Wala ka pa ring silbi. Ikaw ang walang silbi niya, hayop ka. Ano? Minura mo ako? Tsaka kailan ka pa nakakarinig, ha? Papatayin kita! Bigla na lamang nag-usal ng mga salita ang dalaga at nung mga oras na yon ay nakaramdam si Paul ng labis na pagkirot ng ulo. Tama na! Anong ginagawa mo sa akin? Tanggalin mo ang mga tali sa kamay at paa ko kung gusto mo pang mabuhay. Bilisan mo! Pumapatak ang oras. Kapag naubos ang pasensya ko, tutuluyan na kita. Wala kang pinagkaiba sa matandang yon. Kailan ka pa natutong mambarang, ha? Kailan pa? Sabi ng kalagan mo na ako eh. 1, 2... Nagmamadaling kinalag ni Paul ang pagkakatali sa kamay at paa ni Grace na nagkanda sugat-sugat na dahil sa parati noong pagpupumiglas. Lalong namilipit sa sakit si Paul at nangisay sa sahig. Ngayon, ikaw naman ang itatali ko. Lintik ka. Dito ka na mabubulok at babawian ng buhay. Ilang sandali lamang, nakita na lamang ni Grace ang sarili na tumatakbo papunta sa may sakayan. Paano ko nakarating dito? Nakatakas na ako. Makakauwi na ako. Tulungan niyo po ako. Isang tricycle driver ang noon ay naghatid sa dalaga pauwi sa bahay ng kanyang Lola Franz. Nang makarating doon ay naghihintay na ang kanyang lola sa harap ng kanilang tarangkahan. Yun na rin ang nag-abot ng pera bilang pamasahe sa tricycle driver. Naku, wag na po Lola. Masaya ho ako makatulong. Sana po'y i-report nyo na agad sa pulisya nangyari sa apo ninyo. Kailangan humanagot ang mga taong halangang kaluluwa. Sige po. Mahigpit na niyakap ni Grace ang kanyang Lola Franz habang siya ay humahagulhol. Lola, si tatay. Paulit-ulit niya mo akong pinagsamantalahan at sinaktan. Napakasama niya, Lola. Demonyo siya. Hayop siya. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa iyo, Apo. Paulit-ulit po ako nagpakaawa sa kanya pero hindi na siya ang tatay na nakilala ko. Wala po siyang kasing sama. Lola, umalis na po tayo dito. Baka bumalik po siya at saktan niya tayo. Ang sakit po ng tenga ko, Lola. Ano ang nangyayari? Anong nararamdaman mo? Naririnig ko kayo, Lola. Nakakarinig na po ako. Masaya ako para sa iyo, Apo. Patawad at hinayaan kong mangyari ito. Hindi ko lubos maisip na magagawa to ng hayop na Paul na yon.
Wala ka nang dapat ikatakot pa, dahil bihag ko na rin siya. Siya naman ang dapat pahirapan at pagbayarin. Hindi natin kailangang umalis at magtago. Ha, mahal na mahal kita, Apo. Gusto kong makulong siya at pagbayaran niya doon ang kasalanan niya. Lola, ayaw kong bumalik kayo sa pagiging mambabarang din dahil sa akin. Alam niyo naman ho na ayaw ni Nanay Leia na wala na magagawa pa ang Nanay Leia mo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko na wala akong gagawin para protektahan ka. Gusto mo siyang makulong? Sige, gagawin natin yan. Kung yan ang ikapapanatag ng loob mo. Ngunit sa oras na may ginawa siya na hindi ko magugustuhan, patawarin ako nawa ng Diyos at ang Nanay Leia mo dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Ipinahuli nila at sinampahan ng kaso si Paul. Bakas na bakas sa mukha noon ang matinding galit. Hindi mo ako maipapakulong. Wala maniniwala sa'yo. Wala kang utang na loob. Nay, makinig kayo sa akin. Sinungaling ang babaeng yan. Hindi totoo ang mga binibintang niya sa akin. Kung meron mang sinungaling sa ating dalawa, ikaw yon. Wala ka talagang konsensya sa katawan para tanggihan ang lahat ng kasamaang ginawa mo sa akin ng paulit-ulit. Kapag napatunayan ko na inosente ako, pasensyahan tayo. Tandaan mo, kahit ano pang kasinungalingan ang sabihin mo, mananaig pa rin ang katotohanan. Hindi mo matatakasan ang kasalanan mo. Kung makapagsalita kayo, para naman napakalinis nyo. Hindi ba't di hamak na mas makasalanan kayo kaysa sa akin? Dahil isa kang alagad ng demonyo. Buti natatandaan mo. Dahil pagkatapos ng lahat ng ito, ipapakita ko sa iyo kung gaano kahaba ang sungay ko. Sungay na hindi kayang putulin ng kahit sino man, lalo na ng katulad mo. Sa araw ng paglilitis. Hindi ho totoo ang lahat ng binibintang niya sa akin. Ang totoo po niyan, matagal na ho kami may relasyon. Kahit nung nabubuhay pa po yung kinakasama kong si Leia, inakit na ho ako niyan. At bilang isang lalaki, paano ko naman ho siya matatanggihan? May pangangailangan ho ako, lalo na nung magkasakit yung asawa ko. Sinamantala niya ho ang pagkakataon na yon para mapapayag ako sa gusto niya. Nung mamatay nga ho si Leia, pinagpatuloy ho namin ang aming relasyon. Kaya kusang loob ho siyang sumama sa akin. Sinungaling ka? Hindi totoo yan. Alam ko na Diyos ang totoo. Kaya hindi ako natatakot na humarap dito at ipaalam sa inyo ang katotohanan. Wala ka talagang kasing sama. Huminahon ka, Apo. Kahit ano pang kasinungalingan ang sabihin niya, hindi siya magtatagumpay sa kung ano mang pinaplano niya. Sabi ko naman sa iyo, hindi sa paraang ito magiging matuwid ang kanyang dila. Totoo ba na siya ang nagtatrabaho sa inyo at siya nagpaaral sa iyo sa loob ng ilang taon? Totoo ba na itinuring ka nilang anak ng kanyang kinakasama na si Leia? Ha? Opo. Kung ganon, nagpapatunay lamang ito na mula pa noon, wala siyang masamang intensyon sa iyo. At kung gaano kabuting tao si Paul na tumayo bilang totoo mong tatay. Dahil sa mahusay na abogado na tumulong kay Paul, napawalang sala ang lalaki. Salamat po, boss. Walang anuman. Lahat ng itinulong ko sa iyo ay pagtatrabahuhan mo na matagal. May isa pa nga pala akong gusto mangyari. Hindi ko akalain na napakaganda pala ng ampon mo. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang makikinabang sa ganong kasarap na putahe. Ano po bang gusto niyong mangyari, boss? Tinatanong pa ba yun? Gusto kong mapasakin si Grace, kahit isang gabi lang. Pero siyempre, ayaw ko ng sabit. Gusto ko yung malinis na pagkakatrabaho. Kaya siguruhin mo na sa pagkakataong ito, hindi ka papalpak katulad nung nangyari sa'yo. Maliwanag ba? Walang problema, boss. Ikaw pa ba? Cheers! Cheers! Samantala. Akala ko sapat na ang pagsasabi ng katotohanan. Mali pala. Sa huli, pera pa rin ang nananaig. Pero paano niya nagawa yun, Lola? Sino ang taong tumulong sa kanya? Hindi na mahalaga kung sino, Apo. Pero sa ngayon, siguro naman ay naiintindihan mo na hindi madaling makuha ang hustisya
na gusto natin. Tama kayo, Lola. Mayroon sana akong hihilingin sa inyo. Gusto kong gumanti. Gusto kong lumuhod siya sa akin at magmakaawa. Gusto kong makita na nagsisisi siya sa lahat hanggang sa unti-unti siyang nalalagutan ng hininga. Kung yan ang gusto mo, gamit ang nag-aalab mong galit ay madali kang masasakop ng itim na kapangyarihan. Ito ang magiging daan upang maisagawa mo ang pambabarang ng buong puso at kaluluwa. Makalipas ang halos mahigit 1 buwan na pagsasanay sa paggamit ng itim na karunungan, ay tuluyan ng magiging ganap na mambabarang si Grace ng gabing yon. Tumungo sila sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Tumingala sa noon ay bilog na buwan. Magkasabay nilang sinugatan ang kanilang mga palad at ipinatak ni Lola Franz ang kanyang dugo sa kamay ng dalaga. Ilang sandali lamang ay naramdaman na ni Grace ang lakas at kakaibang init ng katawan na sa unang pagkakataon niya pa lamang naranasan. Lumipas ang mga araw, hindi mapakali ang maglola sa loob ng kanilang bahay. Ramdam nila ang nag-aambang panganib sa gabing yun. Ano man ang mangyari, kailangan lamang maging buo ang iyong kalooban. Magiging magkaugnay tayo sa lahat ng oras, Apo. Kaya wala kang dapat ikatakot. Hindi na ho ako natatakot, Lola. Handa na ho akong harapin siya at kahit sino mang may pinaplanong masama sa akin. Mag-iingat din ho kayo sa oras na sundan niyo ako sa kung saan man nila ako dadalhin. Kahit gaano pa man sila karami, hindi nila tayo kaya. Hindi tayo magpapatalo sa mahihinang nilalang na katulad nila. Matapang lamang sila kapag may hawak na armas at dahil sa pera. Ngunit anong laban nila sa ating itim na kapangyarihan na sa isang bulong lang ay maaari na silang mangisay at isa-isang masunog sa impyerno? Sige na. Pupunta lamang ako sa silid upang magsagawa ng ritual dahil nasisiguro kong paparating na sila. Makalipas lamang ang ilang minuto ay biglang nagbukas ang pinto at bumungad ang 3 lalaki na nakatakip ang muka. Napangisi si Grace sabay nagkunwaring takot na takot nung mga sandaling yon. Huwag ka lang pumalag! Kayong dalawa! Hanapin niyo yung matanda. Huwag kayong babalik doon nang hindi niyo pa siya nakikita at napapatay. Ha? Mag-iingat kayo. Mambabarang yun. Ay, hirap maging sunod-sunuran. Sa tanang buhay ko, ngayon lamang ako kinilabutan ng ganito. Huwag ka kanduwag. Sigurado nandito lamang yun. Ako ba ang hinahanap ninyo? Sa tingin niyo ba'y mapapatay niyo ako? Mga tanga at mapangahas. Nanlilisik ang mga mata habang tinuturo ng salitan ang dalawa ay binibigkas ang mga salitang Latin. Bigla namang napahawak sa sarili nilang leeg ang 2 lalaki. Mula sa mga oras na ito, hawak ko na ang isip ninyo. Sasabihin at gagawin niyo lamang ang mga bagay na ayon sa kagustuhan ko. Kailangan mong ipabatid sa kung sino mang nag-utos sa inyo na patay na at inilibing niyo na ako. Makakaalis na kayo. Huwag kayo mag-alala. Magkikita-kita pa tayo at pag-iisipan ko kung pagsasama-samahin ko kayong ibaon sa hukay o di kaya naman ay itapon sa kumukulong putik ng impyerno. Hinawakan ni Lola Franz sa muka ang 2 lalaki. Mga pinagpala sa itsura pero amoy imbul na lang hininga ng mga hinayupak na ito. Sumisigaw ang mga kasamaang ginawa ninyo sa ngalan ng pera. Makakaalis na kayo. Agad na umalis ang 2 lalaki sakay ng motor na tila ba normal lamang na bumiyahe. Nadatnan din nilang nag-uusap sina Rocco at Paul. Boss, malinis na. Pinatay at ibinaon na namin siya sa likod ng kanilang bahay. Siguraduhin nyo lang ha. Dahil kapag nagkataon, mayayari tayong lahat. O siya,
Bahala na kayo mag-usap-usap kung paano niyo pinatay ang matandang mambabarang na yon. Dahil hindi na ako makapaghintay na matikman si Grace. Huwag ka mag-alala, Paul. Pagbibigyan din naman kita. Basang-basa ko dyan sa pagmumukha mo na namimiss mo na ang anak-anakan mo. Sige lang, boss. Sayong-sayo na yan. Pinagsawaan ko ng bawat parte ng katawan yan eh. Aba, gago ka. Nang pumasok si Rocco ay nagulat na lamang siya nang nakalaglag na ang tali sa kamay at paa ng dalaga. Paano mo natanggal ang... Ikaw naman? Ano naman ang nakakapagtaka doon? Wala pa yan sa kaya kong gawin sa'yo. Halika, lumapit ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako papalagi. Hindi muna ako kailangan saktan para makuha ang gusto mo. Ano? Handa ka na ba? Yan ang gusto ko. Madaling kausap. Sandali naman. Masyado ka naman nagmamadali. Hinawakan ni Grace ang muka ni Rocco ng marahan at ngumisi yun ng kaakit-akit. Pagkatapos ay pilit nung ibinuka ang bibig ng lalaki at ibinuka niya rin ang kanyang bibig. Lumabas doon ang napakarami at iba't ibang lumilipad na insekto. Anong ginagawa mo sa akin? Halimaw ka! Bakit? Natatakot ka? Hindi ba't gustong-gusto mo ko? Boss Rocco naman, nagsisimula pa lang tayo eh. Ayaw mo bang makita at mahawakan ng bawat parte ng katawan ko? Bahagyang hinubad ni Grace ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang likod na bahagi. Bigla namang nabuhayan si Rocco na tila ba hindi niya mapigilang hawakan ang likod ng dalaga. At nang akmang hahawakan niya na yon, ay nagmistulang kasing pula ng longganisa ang malaking sugat na may sandamakmak na nana at nagtatalunan ang mga uod. Ano pang hinihintay mo? Hawakan mo! Halikan mo! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Nakakadiri ka! Nakakadiri? Mas nakakadiri ka dahil isa ka ring manyak. Paano kung ilipat ko sa'yo lahat na nakikita mong sugat dito sa likod ko? Tapos yung mga insekto na nandyan sa loob ng tiyan mo, lulusot sa butas-butas na laman dyan sa iba't ibang parte ng katawan mo. Akmasa nang tatayo si Rocco para kunin ang baril sa kanyang lalagyan, ngunit hindi niya na maigalaw ang kanyang katawan. Bakit hindi ako makakilos? Anong gagawin mo sa akin? Pakiusap, huwag mo akong papatayin. Anong pwede kong gawin? Paano patawarin mo ako? Ha? Anong gusto mo? Pera? Kahit magkano ibibigay ko sa'yo. Iyan, isang bag. Maraming lamang pera yan. Ibibigay ko sa'yo lahat. Basta... Ngayon, nanlilimos ka na ng buhay. Ang lakas ng loob mo na gumawa ng masama at manlamang sa kapwa. Pero bahag naman pala ang buntot mo. Ngayon, hindi mo na mapapakinabangan ng perang ito. Wala ka nang mapagsasamantalahang tao. Paulit-ulit siyang nag-usal ng mga kakaibang salita at ilang sandali lamang ay naramdaman na ni Rocco ang pinaghalo-halong kati at kirot sa kanyang buong katawan. Napapahiyaw yon ng sabay-sabay na binubutas ng mga insekto ang kanyang laman, kasabay ng pagsuka niya ng dugo. Hindi ka na nakontento. Tinulungan mo pa ang demonyong tatay-tatayan ko kahit alam mo na may kasalanan siya. Dapat nabulok na siya sa bilangguan. Ngayon, ikaw ang unang mamamatay at mabubulok sa sarili mong higaan. Samantala, Hindi mabuksan ang pinto. Narinig niyo naman yung sigaw niya kanina. Sigurado may nangyayaring masama sa kanya. Bilisan niyo! Kung makautos ka, akala mo naman ikaw ang amo dito. Baka nakakalimutan mo na mas nauna kami sa'yo dito. Masyado kasing pabida eh. Teka, ano yung mga... Nagkagulo ang tatlo nang pumasok ang napakalalaking daga at mga ipis. Sinabayan pa yon ng mga putakte at pinagkakagat ang tatlong lalaki. Ilang sandali lamang
lumitaw sa kanilang harapan si Lola Franz na noon ay humahalakhak. Akma pa lamang nilang bubunutin ang kanilang mga baril nang biglang napahiyaw sila sa pagkakapilipit ng kanilang kabilaang braso at paa, gayon din ang leeg ng dalawang lalaki na kasabwat ng mga yon. Unti-unti na ring naglaho ang mga insekto at daga matapos yung utusang lumabas ni Lola Franz. Halimaw ka! Anong gagawin mo sa amin? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, sisiguruhin ko na ito na ang huli nating pagkikita dahil tatapusin na kita. Hindi ko alam kung anong masamang hangin ang pumasok dyan sa utak mo para umabot ka sa ganito. Ginagawa mo to para sa taong hindi mo naman kadugo. Hindi mo naman kaano-ano. Hindi mo man lang ba naisip na ako nagsakripisyo ng nabubuhay pang anak mo? Dahil sa kanya, kaya umabot ako sa ganito. Huwag mong idadamay dito ang anak ko. Hindi sapat na dahilan yon para pagsamantalahan mo si Grace at magtangkang patayin ako. Mangyari lamang ang gusto mo. Hindi ka lang sinungaling. Tunay ngang wala kang puso para ipagkanulo mo pa siya sa ibang tao. Mabayaran lamang ang utang at maitago ang kasinungalingan mo sa korte. Ngayon, ako ang husga at magpaparusa sa iyo. Nung mga oras na yon, bigla naman lumabas sa isang silid si Grace at bumaba ng hagdan. Lola, ako na hong bahala sa kanya. Sa akin ho siya may kasalanan, kaya ako magpaparusa at papatay sa hayop na yan. Isa ka pa, wala kang utang na loob. Anong utang na loob ang dapat ko pang pagbayaran sa iyo pagkatapos ng lahat ng mga kahalayang ginawa mo sa akin, ha? Wala nang pag-asa magbagong tulad mo, kaya ang dapat sa iyo, mamatay. Paano mo naman ako papatayan, ha? Babarilin mo ako? Yun ba? Sige, barilin mo ako para maging ganap ka na rin mamamatay tao. Teka, ano yung bitbit mo? Pera? Maraming pera na malamang sa malamang galing sa mga taong tinakot nyo para magbayad ng sobra-sobra sa kakarampot na utang sa inyo. Diyan kayo magaling, hindi ba? Ang manggipit? Kita mo na, mukha ka rin naman palang pera katulad namin. Huwag mo akong itulad sa'yo dahil magkaiba tayo. Hindi ko rin kailangan maging malinis sa paningin mo. Ngumisi sabay itinuro ni Grace si Paul at paulit-ulit na umikot yon na tila ba turumpo. Bumagsak yon sa simento at patuloy na nag-usal ng mga salita ang dalaga. Binuka niya ang kanyang bibig at lumabas doon ang mga pulang alupihan at mga linta na gumagapang sa sahig patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Wag! Isa ka rin! Oo, isa na rin ako mambabarang. Mas malakas at mas mabagsik dahil sa pagkamuhi ko sa'yo. Lasapin mo ang aking paghihiganti. Dahil kahit ano pang gawin mo, wala ako ni katiting na awang nararamdaman para sa'yo. Wala akong ibang gusto kundi ang mamatay ka. Mga kaibigan kong alupihan at mga linta, sipsipin ang dugo ng lalaking yan hanggang sa matuyo ang kanyang balat at malagutan ng hininga. Ngayon, magdusa ka at pagsapit ng 9 na gabi, sa pagpatak ng 12:00, tuluyan ka ng malalagutan ng hininga. Indahin mo ang sakit at pasakit mula sa oras na to. Napangisi si Lola Franz habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Buong-buo ang loob noon at walang nararamdamang takot. Halika na, Grace. Umuwi na tayo. Magkahawak kamay na lumabas ang maglola sa lugar na yon. Bit-bit ang isang bag na naglalaman ng pera. Apo, anong gagawin mo sa perang yan? Bakit ba naman kailangan mo pang dalhin yan? Ibabalik ho natin to sa mga taong nabiktima ng roko na yon. Ay, kumusta nga pala? Anong ginawa mo sa kanya? Ang sarap sa pakiramdam, Lola, na makita ko siyang nanginginig sa takot. Ay, kung nakita niyo lamang kung gaano siya nagmakaawa kanina, matutuwa kayo sa akin. Wala nang sino man ang mananakit at mang-aapi sa akin dahil kayang-kaya ko nang lumaban. Tayo na, Lola. Sakay ng tricycle, dumaan sila sa palengke. Nagulat at labis na nagpasalamat din ang tricycle driver kung bakit napakalaking halaga ng pera ang ibinigay sa kanya ng dalaga. Maraming salamat po, madam. Ay ba'y
Ngayon lang ho ako nakahawak ng ganito kalaking halaga ng pera. Saktong kakaunti lamang ang mga tao sa pwesto sa palengke dahil 11:00 na ng gabi. Pinagtiyagaan nila mag-iwan ng pera sa bawat pwesto at inihabilin yon sa mga taong naroon. Oh, bakit? Lola, kailangan din ho natin to para makapagsimula tayo. Tandaan nyo, marami pa tayong matutulungan kung kahit papano ay magiging maginhawa ang buhay natin. Kung nagawa nyo akong tulungan noon kahit kapos rin kayo, sigurado ngayon marami tayong matutulungan. May punto ka naman dyan, Apo. O siya, baka ito na rin ang daan para makabangon tayo sa kahirapan. At tama ka, meron man tayo o wala, huwag tayong makakalimot na tumulong sa mga nangangailangan. Kinaumagahan, naging matunog ang usap-usapan sa palengke at sobra-sobra silang nagpapasalamat. Ang ilan sa mga yon ay maluha-luha pa habang hawak ang pera. Kung sino man ang may mabuting loob na nagbigay ng malaking halagang ito, pagpalain sana siya ng Diyos. Sa kabila ng panggigipit sa atin ng mga tauhan ni Rocco, mayroon ding butihing puso na tumulong sa atin sa ganitong paraan. May pampagamot na ako sa asawa ko. Pagsapit ng gabi, nagising na si Paul. Napapahiyaw pa rin sa sakit ng bawat parte ng kanyang katawan. Napakalaki rin ng kanyang tiyan na tila puputok na. Bagamat hirap na hirap ay pilit siyang gumagapang ng patagilid upang makalabas sa malaki at may kalumaang bahay ni Rocco. Halos masuka na rin siya sa amoy ng dalawa niyang kasamahan na noon ay pinagpipiestahan ng napakaraming bangaw. Nang makarating sa labas ng bahay ay nagsisigaw yon at nang hihingi ng tulong, ngunit ilang segundo lamang ay naramdaman niya na tila may humihila ng kanyang dila hanggang sa lumawlaw yon at wala nang lumalabas pang boses sa kanyang bibig. Patuloy pa rin na gumapang at nagbabaka sakali na makarating hanggang sa tarangkahan man lamang, ngunit unti-unting nandilim ang kanyang paningin at nagkandaihi na siya sa sakit ng kanyang mga balibaling buto. Kahit ano pang gawin mo, hindi ka na makakalabas pa sa bahay na yan. Ipinikit noon ang kanyang mga mata at patuloy na nagsagawa ng ritual kasama ang kanyang lola. Nang sumunod na gabi, kahit papaano ay nagkaroon ng pag-asa si Paul nang bahagyang natanawan ang tarangkahan. Sana may makakita at tumulong sa akin. Gusto ko pa mabuhay. Hindi ako pwede mamatay. Hindi ako makakapayag na mamamatay ako ng talunan. Babalikan ko kayo. Aray ko. Ang sakit. Habang nakalupasay sa lupa, bigla namang may mga itim na pusa na noon ay pinalibutan siya. Nanlilisik ang mga mata noon na tila ba nagbabadyang mang-aaway. Ilang sandali lamang ay nagkagulo na ang mga yon. Napuno ng kalmot at kagat ng pusa ang iba't ibang parte ng katawan ni Paul. Bago tuluyang umalis ang mga yon, ay dinilaan pa ang napakalaki niyang sugat sa braso. Ilang oras lamang ang makalipas ay inaapoy na siya ng lagnat at nanginginig na, kasabay ng pagbula ng kanyang bibig. Samantala, huwag ka mag-alala. Isang gabi na lang matatapos na rin ang paghihirap mo. Doon mo na sa impyerno tuluyang ipagpatuloy pagbayaran ng kasalanan mo. Kung darating man ang araw na magkikita tayo ron, hindi ko pa rin pagsisisihan na nanindigan ako at ipinaglaban ko ang aking sarili. Nang sumapit ang 3 gabi, ang gabi na itinakdang mangyari ang sumpang kamatayan na ipinataw ni Grace sa lalaking tumayo bilang kanyang ama sa loob ng maraming taon, ngunit siya ring sumira ng kanyang buhay. Hindi na maikilos pa ng lalaki ang kanyang buong katawan. Hindi na rin siya makamulat pa. Tanging tunog na lamang sa paligid ang kanyang naririnig. Unti-unti pumatak ang ulan kasabay ng malalakas na kulog at kidlat. Noon lamang nakaramdam ng kaunting kaginhawahan ang lalaki. Ngunit ilang sandali lamang,
Nangisay na yon at tumirik na ang mga mata. Ilang sandali pa, tinamaan yon ng napakalakas na kidlat at nasunog ang buong katawan. Gayon din, tumulay ang kidlat sa kable ng kuryente papasok sa kabahayan na pagmamay-ari ng pinuno ng sindikato na si Rocco. Isang malakas na pagsabog mula sa loob ng bahay na nagsimula ng malakas na sunog ang tumupok sa buong kabahayan. Tila ba sinasadya ang pagkakataon upang maging ang ulan ay umurong para maging abo na lamang ang bawat bahagi ng lumang bahay na ang karamihan ay yari sa kahoy. Makalipas ang 3 buwan, kahit papaano wala nang gaanong inaalala pa ang maglola. Ngayong tapos na ang ating paghihiganti, gusto kong unti-unti ay magpatuloy na tayo, Apo. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Lalo ka na, gusto ko na may pagpatuloy mo ang pag-aaral. Ang mga pangarap ng Nanay Leia mo sa'yo. Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin kong lahat para maging proud pa rin sa akin si Nanay. Gagalingan ko ang pag-aaral para makakuha ko ng scholarship at hindi na kayo mahirapan pa. Kayang-kaya mo yan, Apo. Matalino kang bata. Basta huwag ka na masyado magpapa-apekto sa nakaraan mo. Napapansin ko na may mga pagkakataon na wala ka pa rin sa iyong sarili. Ay, sa totoo lang po, Lola, hanggang sa ngayon, walang gabi na hindi sumasagi sa isipan ko ang lahat ng mga nangyari sa akin. Nakaganti na ako pero hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Walang kapayapaan ng puso at isipan ko. Ay, nandito lamang ako, Apo. Sasamahan kita hanggang sa malampasan mo ang lahat ng pinagdaraanan mo. Huwag mong piliting maging matapang sa lahat ng oras. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung galit ka at gusto mong sumigaw, sumigaw ka. Hindi mo kailangan magtago sa mga magaganda mong ngiti kung sa loob mo ay masyado ng mabigat. Hayaan mong pumatak ang luha para gumaan ang iyong pakiramdam. Halika dito, yakapin mo ako at iyak mo ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Mahigpit na niyakap ng matanda ang kanyang apo at hindi na nun napigilan na mapahagulhol. Marahang hinaplos ni Lola Franz ang likod ng dalaga. Maya-maya ay humiga si Grace habang patuloy na hinahaplos ang kanyang buhok ng kanyang lola. Hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahaba-habang panahon, ay nakatulog si Grace na walang takot at hindi na nagigising ng alanganing oras dahil sa paulit-ulit na bangungot ng kanyang nakaraan. Nagpasya ang dalawa na muling iligpit ang mga gamit at muling magbalik loob sa Diyos. Ang nais lamang nila ay magkasama ng matagal at paunti-unting matupad ang pangarap ng dalaga sa kanyang buhay. Isang araw, habang papasok ng simbahan si Grace, may nakasalubong siya na isang mag-anak. May kasamang 2 batang babae ang nasisiguro niyang mag-asawa. Pamilyar ang mukha noon at lumipas man ang mga taon ay hindi niya yon makakalimutan. Nasisiguro niya na yon ang kanyang ina. Nagkatinginan sila at tinitigan niya lamang yon sa loob ng ilang segundo. Hinintay niya ang babae ngunit wala siyang narinig na kahit isang salita. Nagmamadali yung lumihis ng dadaanan habang hawak ang kamay ng kanyang 2 anak. Nakita niya naman ang pagtataka sa mukha ng lalaking kasama nito na animoy nagtataka kung sino ang babaeng kanilang nakasalubong. Napangisi at napailing na lamang si Grace. Wala man lamang ba siyang naramdaman na kahit kaunting konsensya sa ginawa niya sa akin noon? Pero ngayon, nagagawa niya magpakabuting ina sa mga bago niyang anak? Sa halip na pumasok sa simbahan ay sinundan niya ng tingin ang kanyang nanay, kasabay ng pagbulong niya ng mga salita sa hangin.
Nang mga sandaling yun, bigla na lamang nagkagulo ang mga tao at nagsilapitan sa babae na noon ay humihiyaw sa sakit ng tiyan at tila ba nahihirapan na rin sa paghinga. Dapat lang sa iyan. Kung tutuusin, walang katumbas na sakit ang ginawa mo sa akin. Pagkatapos ay nakangising lumapit yon sa mga tao. Tumabiho kayo, lalo siyang mahihirapang huminga dahil nandyan kayo. Nang tingnan niya ang nakahandusay na babae, ay naroon ang kanyang lola, na noon ay tutulungan sana ang kanyang walang malay na ina. Lola, tara na ho. Wala naman hong namamatay dahil sa simpleng sakit ng tiyan. Mukha naman hong kaya niya ang sarili niya at kasama niya naman ang asawa niya. Buhatin niyo na ho yung asawa niyo at dalhin niyo sa punerarya. Ay, hindi. Sa albularyo pala. Sorry. Lola, tayo na. Pasimple namang bumulong sa hangin si Lola Franz para bumuti ang pakiramdam ng babae. Apo, dahan-dahan lamang sa paglalakad. Ano ba nangyari? Kilala mo ba ang babaeng yon? Paano ko makakalimutan ang pagmumukha ng babaeng nagmaltrato sa akin ng bata pa ako? Ano? Yun ba ang nanay mo? Nako, hindi ko alam dahil alam mo naman, ang nanay Leia mo ang pumunta sa kanya nung inaasikaso ang papel mo. Ay nako, pasensya ka na po. Pero may kinalaman ka ba dun sa pagsakit ng tiyan niya kanina? Gusto ko lang ho siyang turuan ng konting leksyon. Alam niyo po ba yung pakiramdam na parang hindi niya ako kadugo? Kung tingnan niya ako kanina, wala man lamang ni katiting na konsensya sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Bakit? Dahil may asawa at anak na siya? Ako, ano ba talaga ako sa buhay niya? Apo, nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Alam ko na masakit, pero ganoon talaga. Hindi natin alam kung anong dahilan niya para gawin niya yun sa'yo. Para abandonahin ka niya ng ganun-ganun na lamang. Siguro panahon na kailangan mo nang tanggapin na may mga taong naging malaking bahagi ng buhay natin, pero hindi na natin maaaring mahalin. Magpasalamat na lamang tayo dahil kung hindi dahil sa mga nangyari, hindi tayo magkakakilala. Mahal na mahal kita, Apo, at hindi man kita kadugo. Walang katumbas ang pagmamahal ko sa iyo. Kaya nandito tayo sa simbahan ngayon upang humingi ng gabay at kapatawaran. Huwag nating hayaan na tuluyan tayong lamunin ng galit. Ang galit ang siyang nagnanakaw ng pagkakataon na maging payapa ang kalooban at maging masaya. Pinahid ni Lola ng panyo ang mga luha ni Grace at hinawakan ang kamay noon. Halika na, pumasok na tayo sa simbahan. Matipid naman na ngumiti ang dalaga at napabuntong hininga. Mahigpit munang yumakap sa kanyang lola bago sila tuluyang pumasok sa loob ng simbahan. Matagal na panahon na mula nung huling pumasok ako dito. Ngunit ganito pa rin ang pakiramdam. Payapa at sa kabila ng aking pagkakasala, alam ko na tanging Diyos lamang ang hindi huhusga sa mga katulad natin na minsang naligaw ng landas. Ngunit sa huli, ang pagmamahal pa rin ng Diyos ang ating magiging tahanan. Kaya Apo, hindi man hingin ng mga taong nakasakit sa atin, ay ibigay mo ang pagpapatawad sa nanay mo. Buong puso mo ring tanggapin ang mga pagkakasala mo at ihingi mo ng tawad sa Diyos. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na sa pag-aaral si Grace. Ipinagpatuloy niya ang kursong education dahil sa pangarap niyang maging isang guro. Doon nakilala niya ang isang panibagong tao na magbibigay ng pagmamahal at pag-aalaga na ni minsan ay hindi niya naranasan sa kanyang buhay. Si Steve ang kanyang naging matalik na kaibigan. Yun ang naging sandalan niya sa mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng pagod. Yun din ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan niya ng kwento ng kanyang masalimuot na pinagdaanan. Kilalang-kilala na rin yun ng kanyang lola dahil madalas ay nasa bahay nila ang binata sa tuwing walang pasok sa eskwelahan. Steve, magsabi ka nga ng totoo sa akin. May gusto ka ba sa apo ko? Lola, wag po kayong magagalit ha. At
Sikreto lang po muna natin. Baka po kasi magalit sa akin si Grace eh. Alam niyo naman po yan, may allergy sa mga manliligaw. Ang totoo po, mahal at gustong-gusto ko siya mula pa nung una kami magkakilala. Pero hindi pa naman po ito ang tamang panahon para sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatapos kami pareho at makapagtrabaho. Sabi nga po ni Grace, pangarap muna bago lumandi. Apo, maraming salamat. Bibihira ang mga lalaking katulad mo. Marespeto, mabait, at higit sa lahat, guwapo. Isa pa, nakikita ko kung gaano mo iniingatan at inaalagaan si Grace. Huwag mo siyang pababayaan. Alam mo, darating at darating ang araw na lilisanin ko ang mundong ito. Kung may isang tao na pwede kong ipagkatiwala ang puso ng apo ko, gusto ko ay ikaw yon. Makakaasa ba ako sa iyo, Steve? Opo, Lola. Pinapangako ko po yan. Huwag ka magkakamaling sakta ng kanyang damdamin. Ibang mag-alit ang apo ko. Isa pa, alam ko namang batid mo na may alam siya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Kaya hanggat maaari, huwag mo siyang bibigyan ng dahilan para muling matukso na gamitin ang kanyang kaalaman sa pambabarang. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hinding-hindi ko lolokohin at sasaktan ang apo ninyo. Kung sakali man na mawala na kayo, na huwag naman po sana. Basta, ako na ho ang bahala kay Grace. Lola, pwede po bang ako naman ang magtanong? Ano yon, iho? May sakit po ba kayo? May cancer? May taning na? Ang bihira ka. Aray, Lola naman. Masakit po yun. Abay, nagbibilin lamang ako ay papatayin mo na ako. Masamang damo ko kaya siguro ay aabutin ko pa na magkatrabaho si Grace at sana'y pati sa araw ng kasal ninyo. Gusto ko pa namang makahigop ng mainit-init na sabaw. Lola, Steve, halina ho kayo. Nakaluto na ho ako ng tinola. Oy, kita mo na. Pwede na mag-asawa. Masarap magluto ang apo ko at napakalinis sa bahay. Nako, sigurado magkakasundo po sila ni Nanay. Patuloy pang nagkwentuhan ang dalawa habang naglalakad papunta sa kusina. Ano po bang pinag-uusapan niyo at ang saya-saya ninyo? Steve, anong kalokohan na naman ang kinukwento mo kay Lola, ha? Wala po. Sabi ko lang kay Lola, nakakagutom yung niluluto mo. Sige na, maupo ka na. Lola, upo na po kayo. Akin at ipaghahain ko na kayo. Kumain kayo na marami para lagi kayong malakas. At syempre, kailangan kumain ng gulay para mahaba ang buhay. Wala kayong karapatang magkasakit at mag-aalala ko. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Ipaghahain din kita? Masyado ka ng abusado, ha? Sige na, minsan lang naman maglambing eh. Oh, ayan na nga. Sige na, huwag ka nang umiyak. Alam mo namang love na love kita eh. Anong sabi mo? Oo, ka. Love na love kita kasi best friend kita. Parang ang tamis ng sabaw nitong tinola, ah. Makalipas ang 7 taon, nakatapos na ng kolehiyo si Grace at nagtuturo na rin sa isang pampublikong paaralan. Gayon din ang noon ay asawa niya ng si Steve. 2 taon na rin silang kasal at mag-iisang taon na mula nang pumanaw si Lola Franz. Bandang 3:00 ng hapon, magkasamang lumabas ng paaralan ang mag-asawa at sumakay ng kotse papunta sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanilang pinakamamahal na lola. Nang makarating doon ay maingat na inalalayan ni Steve ang kanyang asawa sa pagbaba nito hanggang sa makarating sila sa puntod ng kanilang dadalawin. Lola, nandito na po ulit kami. Tingnan nyo, palaki na ng palaki tong apo nyo sa loob ng tiyan ko. Siguro, kung buhay pa kayo, masayang-masaya kayo at excited makita tong magiging baby namin ni Steve. Huwag kayong mag-alala dahil mahal na mahal at sobrang OA ko mag-alaga tong manok mo. Ay, thank you, Han, ha? Thank you kasi hindi mo ako binigyan ng dahilan para barangin ka. Takot mo lang talaga, di ba? Wag mo na kasi akong tinatakot at mas takot akong mawala ka kaysa sa mga barang na yan.
I love you, hon. Yon! Love story pala to, hindi barangan eh. Dahil dyan, meron na naman tayong shoutout. Simulan po natin kina Hana, Audrey, Nico, JD, Sabi, Santi, Carmela, Gab, from Lian, Hasegawa. Hi po kay Meng Paraton, kay Mirna Lampasa, kay Michael Del Rosario, kay Mari Del Rosario, from Lucy Buendia. Hello po kay Rosalina Bugayong, kay Mira from Batangas, kay Jeren Beter, kay Ami Viray, hi din po kay Maria Teresa Alimios, kay Regan Machico, kay Lynn Venosa, kay Shauma TV, hi din po kay Valerie Joy Nadal, kay Maria Grace Grefalja, kay Roxanne Gaudicos, shout out kay Ellen Torres, kay Chander de Guzman, kay Loida Kaway, hello po kay Mea Espiritu, kay Alma Naong, kay Marlon Nimzag, shout out din po kay Lina Dangkal, kay Elizabeth Pamintuan, kay Josefina Fuelias, kay Gemma de Ocampo, hello po kay Lent TV2, kay Betty Velasco, sa Gawaran at Reyes family from Madrid, Spain. Hi din po kay Pureza Tagiwalo, kay Virgie Latorre, kay Francesca Liana, Roslyn Jimenez, Coy Cabrera Sembrano, hello po kay Mary Jane Rojas, kay Crisjel Mamado, kay Kevin Quanico, kay Zairab Sharif, kay Marisa Villanueva, kay Mercy Grace Shooting. Hello din po kay Annalyn Queriones, kay Febe Renada, kay Manny Maniego, shout out kay Sally Roldan, kay Arlene Castro Ramos, kay Pamela Allen, kay Ana Liza Malatbalat, kay Genevieve Suco, hello kay Emma Dumato, kay Kimpoy Feliciano, kay Desiree De Los Santos, hello po kay Hayashi Megan, Ramil Fariolin, kay Cleo Abalos, kay Merly Amistad, kay Finky Rusi 14, shout out kay Angelina Ignacio, kay Frederick Ganagana, hi kay My Favorite Song Collection, Joy Yatutab, hello po kay Ella Heda, kay Adverse Zita Barun, shout out kay Herminia Arciliana, kay Milrose Galvez, kay Aida Calma, kay Quintin at Nats Saga from Maria Teresa Balsacao, hello po kay Leonira Consensino, kay Rosette Ersando, kay Dags Bencito, hi kay Sam Escobar, kay Ryzen Shan, Cassandra Hilary May, Stephanie Faye from Vanji Sambile. Hi po kay Sakinya TV, hi kay Zaijan Nerbades, hello kay Rika Dayan, hello din po kay Dizon Nena, kay Liza Rosario, Cherry Mukbanger ASMR, hello po kay Riza Kamat, kay Rosalinda Dahoya, kay Cliven Dubalan, Floresita Flores, kay Melvin Donaire, shout out din po kay Doris Estander, kay Jade Guevara, kay Kurt Mina, kay Badet, Bea at Darwin. Hello po kay Katarina Amalia, kay Liza Agodo, kay Aida Sikander, kay Marilyn Orchid, kay Richel Adapon, Baby Snow, Aryan Wayne Ermino, kay Mariam Duca, kay Scarlett Sky Maniego, kay Jeneline Glema, shout out kay Diaries Yuki, kay Jomer Bronola, kay Cataleja Soto, Emma Obog, Javen Delasan, Alona Kisim, Lalaine Pimentel, at sa mga OFW from Hong Kong. Mabuhay po kayong lahat. Hi po kay Igorotang Pobre. Hi din po kay Migs Contante, kay Marilor Guevara, kay Nessie Marasigan, kay Mare Nila Cervantes, kay Chona Bainosa. Hi kay Rizen Ryle, kay Febe Ranyada, Belen Baladhay, Vicky Yabut, Nena Diones, kay Thelma Karasawa, kay Dailen, OFW TikToker. Hello po kay Elizabeth Azucena, kay Chris Alcantara, kay Kim Legaspi, kay Gay Somodio, School ACC. Hi kay Yam Keisha, kay Princess Hanan, kay Regan Machiko,
kay Nessie Villarreal. Hello po kay Elizabeth Dungka, kay Gemma de Ocampo, Liway Palaganas, Ate Liza from Cabiao, Nueva Ecija, at kay Virgie Latore. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.